Operation sa dalawang nakatakas na sospek. Inaalam na rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng napatay na holdupper. Michelle Mediana, News 5. Tulad sa nakaraang kwento, ilang beses na sigurong nakapang-hold up ang grupong ito sa Santa Cruz, Maynila. Pero sa istoryang ito, hindi nakasibilyan ang nakadali sa kanila, kundi mga uniformadong pulis na saktong nagpapatrolya nang magsumbong ang mga babaeng biktima ng hold up. Nakasubsob pa sa gutter ang bangkay ng lalaking ito nang datnan sa kanto ng Ipil at Tayuman Street sa Santa Cruz, Maynila, madaling araw ng Hulyo 24. Isa raw ang lalaki sa tatlong holdupper na tumangay sa gamit ng magkaibigang Adreni Serami at Princess Garcia. Ayon sa mga biktima, naglalakad sila pa uwi mula sa isang fast food outlet nang harangin ng tatlong lalaki. Pinakbayan niya po. Sabi niya, akin na yung bag mo. Binigay ko na po. Tapos tumakbo na po siya. Mabilis daw na tumakas sa mga sospek, pero nakapagsumbong ang mga biktima sa mga nagpapatrulyang pulis. Tinuro po namin, para ngayon, ganun. Pag ilaw po, yun. Lumamano po siya. Pumutok, kasi yun, nakaano na lang ho kami. Dumuko na ho kami, sobrang takot dahil nagputukan na po eh. Nakipagbarila ng mga sospek sa mga pulis. Pagpawi ng usok, bulagta ang isa sa mga kawatan pero nakatakas ang dalawa. May sasakyan ba sila? Wala, naglalakad lang eh. Di ba ko, para papuntang ang Abad Santos. Na-recover sa crime scene ang pouch ng biktima na naglalaman ng pera, cellphone at ilang gamit. Walang nakitang pagkakakilanlan sa napatay na sospek. Patuloy ang pagtugi sa dalawa pa nitong kasamahan. Michelle Mediana, News 5. Nang magsumbong ang 14 anyos na biktima ng rape sa kanilang barangay captain, kampante siya na mananagot sa batas ang nahuling rapist. Pero nagulat siya nang pakawala ng sospek ni Cap. Dito na napag-alaman na manugang pala ng hepe ng mga tanod ang sinasabing nanggahasa. Bakas ang takot at pagkabalisa sa mukha ng 14 anyos na si Ana ng aming makapanayam Hulyo 18. Sumbong niya, 3 beses siyang ginahasa ng kanyang tiyuhin na si Jordan Ramis. Ayon kay Ana, Hulyo 15 nang tawagin siya ng nakainom na si Ramis sa loob ng bahay nito sa Tondo, Maynila. Dito na siya hinatak ni Ramis papunta ng isang kwarto at saka pinagsamantalahan. Hindi naman nagdalawang isip ang dalagita at isinumbong sa kanyang kapatid ang panghahalay. Nadakip kaagad ang sospek. Ang problema, pinakawalan din daw ito dahil sa pakikialam ng kapitan ng barangay. Nawala nangyari sa bagong huli dahil nga nakailam yung chairman na yan. Hindi dahil sa kanya yan. Dapat nakakulong na yan. Napag-alaman na manugang ng hepe ng mga tanod ang sospek. Pero ayon kay Cap, hindi siya ang dapat sisihin. Ang gusto ng mga pulis, kung maareglo dito sa barangay, areglo yun na lang. Kaya ako naman bilang chairman, ginawa ko lang naman ang SOP ko. Sagot naman ng mga pulis, mismong si Cap daw ang nagtulak ng negosasyon sa dalawang kampo. Pinagsettle ni Chairman Arnaldo na dapat binlader lang nila at binalik na nila sa pulis. Kung sakaling mapatunayang pinagtakpan ang sospek, posibleng panagutin si Cap. Nasa pangangalaga ngayon ng DSWD si Ana, habang pinaghahanap na ang sospek na si Ramis. Michelle Mediana, News 5. Kaibigan ng mga magulang ng 10 taong gulang na biktima ang sospek na si Christopher Nicolas. Dahil nga best friend, nagtiwala sila nang maiwan ito at ang kanilang anak sa kanilang bahay sa Tejeros, Makati. Pero imbes na magbantay, salakay ang ginawa ni best friend. Pati yung mga anak ko. Bakit nagawa niyang babuyin yung anak ko? Mangyak-ngyak si Aling Maria habang ikinukwento ang sinapit ng kanyang 10 taong gulang na anak na si Angel. Minolest siya raw si Angel sa loob mismo ng kanilang tahanan. At ang tinuturong sospek, ang matalik nilang kaibigan na si Christopher Nicolas. Ayon kay Aling Maria, bumisita lang daw ang sospek sa bahay nila sa barangay Tejeros sa Makati. Pero wala silang mag-asawa noon at naiwan lang sa bahay si Angel. Sinamantala umano ng manyakis na si Nicolas ang pagkakataon. Pagdating sa bahay, nakita na lang daw ni Aling Maria na nanginginig at umiiyak ang anak. Isinalaysay nito ang ginawa sa kanya ng sospek. Pinaghahalikan daw siya. Tapos pati daw yung niya, hinalikan daw. Pinipilit daw siyang hawakan yung ng kaibigan ko. Humingi ng tulong si Aling Maria sa Women's Desk ng Makati Police at mabilis na nahuli ang sospek
Pero ayon sa sospek, Nagagalitan ko lang po siya. Bakit? Ayaw niya maglinis eh. nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Michelle Mediana, News 5. Susunod mga eksenang sapul sa CCTV na makakatulong sa paglutas ng ilang mga kaso. Imbis na magkasundo, mas lalong naging magulo ang mga pangyayari sa isang meeting ng mga kapitan ng barangay sa Sampaloc, Maynila. Nang magkainitan ng usapan ng dalawang kapitan, pinalabas muna ang isa na naging pagkakataon para makapagpakuha ito ng baril. Sa CCTV footage na ito ng Barangay 473 sa Sampaloc, Maynila noong Hulyo 22, makikita ang isang lalaking nakapayo na may iniabot na bagay sa isang lalaking nakatayo sa tapat ng barangay hall. Umalis ang nakapayo at ang isang lalaki naman pasilip-silip sa loob ng barangay hall. Ilang minuto pa, nagtakbuhan ang mga tambay na nasa kalapit na tindahan. Dito na kasi naganap ang pamamaril sa barangay captain na si Hilario Romano. Ang bumaril daw sa kanya, ang lalaking sumisilip sa barangay hall na nakilalang si Jonathan Florendo, chairman naman ng barangay 480. Base sa investigasyon, bago ang pamamaril ay nagtalo sina Romano at Florendo sa meeting ng mga kapitan ng barangay. Nagtuturoan daw ang dalawa tungkol sa pagpaparonda ng kanilang mga tanod. Yung tungkol dun sa kailangan sa magsaysay na suportahan namin sila ng tanod tungkol sa mga kabataan. Sabi niya, di bahala kayong tumulong. Ako, hindi ako makatulong dyan dahil ako hindi naman natulungan, sabi. Para maibsan ang tensyon, inilabas pa raw ng ibang opisyal si Florendo. Dito raw nagkaroon ng tiyempo ang sospek para ipakuha ang baril sa anak. Sa tingin ng isip namin, maaaring plano dahil nakalipas ng isang oras at may nakikipag-usap siya sa cellphone at may mga after nga anawa, may lumapit sa kanyang isang bata. Mabilis na nakatakas ang sospek. Ate, walang pwedeng mag-ano sa inyo, magsalita po? Pero wala na po siya dito. Sa kabila ng lahat, walang balak magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima sa kondisyong susustentuhan ng sospek ang 5 anak ng namatay. Wala na rin ina niya. Sa mga bata. Sa mga ulilan. Ulilan na talaga. Wala na silang kakampi. Yun na nakahiga. Tulungan niyo na lang. Michelle Mediana, News 5.